Basta. Ano ba? Bulilit natin ng aga to. Hello daw. Hello. Okay, so mag-unbox tayo itong nahuli na pagdating kasi naka muna. Dapat magagamit natin ito nung Sabado-Linggo pero hindi siya umabot sa kaya ito. Uy, parang tabingi yung hindi pala parang tabingi men. Tabingi yung lamesa natin. Kailangan natin palitan. Anyway, so basta nakikita nyo medyo alanganin pero papalit. Tuloy na tayo sa video. So nabili natin tong bumili tayo ng pocket wifi. Originally dapat ang kukunin lang natin is yung TP-Link na M3750 kaso 4G, tapos may lumabas pang iba. Basta marami tayong pinagpilian hanggang yung sa ZTE M5120. 5G na naman yun. Pero habang nag-scroll ako, kasi nasa add to cart ko siya noon para nakita ko siya naglalaro ng 13-14. Hindi lumalabas yung voucher na inaantay ko. Tapos yung lumabas yun, nakita ko to, which is nakalagay naman sa title, ZTE U60 Pro or yung may iba pang pangalan yung MU5250. Ewan ko kung ba't sila nagpalit ng pangalan, pero yun na yun. Ano nga yung lamesa ko, men? Hindi ko alam kung nangyari, pero okay. So punta na tayo dito. Sa Shopee, ang price na naglalaro na sa 19. Pero nakuha natin sa Lazada ng ito. Ayan. 18.6 or actually 19.5 just may onting discount. 18.5 pero lumabas, may nakita na naman akong voucher. Parang pagkakatingin ko, pag gumamit ko ng voucher na 1,200, parang lalabas na sa 18.3 lang. So depende na lang kung saan mo bibilin, pero lalagay ko na yung link dyan. Anyway, so sinong sira ulong bibili ng ganito? Pwede naman cellphone, di ba? Usually data. Ang ingay nito. Usually data ka na lang. Magde-data ka lang. Ba't ka ba bibili ng pocket wifi? Ito rin yung tanong ko dati, ngayon ko na lang masasagot. Unang-una feeling ko mas tipid to, lalo na kung pamilya kayo kasi syempre hindi mo naman luludan lahat ng SIM card. Sige na, baba na muna si Marga. Marga Lilit. Wait, bababa ka muna. Bye bye guys. Baba muna ako. Baba muna sa Marga Lilit. Ayan, so going back, yun nga, mas tipid siguro. Yun yung pinaka nakita, mas tipid pagka isa lang iluludan mo and then nakashare ka lang yung wifi. Pwede naman yung hotspot, pwede naman yun. Pero kasi kung nakaganon ka, una-una yung battery ng phone mo, kung okay lang naman sa'yo, pero syempre mas madedegrade yun, mas gamit yung phone, mas mainit. Unlike pag ito, dedicated, isa pa, kaya natin to pinili kasi 10,000 mAh, pwede na rin gamitin power bank. So power bank / modem wifi, so combo yan. Pero yun at mabilis na na natin, mabilis na thumbnail. Yan, thumbnail, boom. Okay, so open na natin. Yung price nito, yung isa nasa 13 something, yung 5,120. Pero syempre, or 13, naglalaro nga 13, 14. So, tingnan natin. Tayo magpabukas. Wait lang. Ito, sa ilalim. Yan. Okay. So, another option, meron ka nga pwedeng bumili nung Galaxy SCR. Nasa listahan ko rin yun. Pero dahil medyo lumalumalo, halos lahat ng tiningnan ko lumaluma na. Even yung 5,120 parang lumabas siya a year or 2 years ago. And ito, pagka-check ko, parang 1 month, halos wala pa masyadong reviews. So, tayo yung titingin ito. Anyway, so ayan yun. ZTE U60 Pro, sa gilid wala, Chinese pa to. Sana hindi Chinese yung UI. Open natin. Oops. Okay. Ayan, parang cellphone. Kung gaano kalaki. Ayan, ito yung iPhone 16. Parang may bit-bit na iPhone.
At compare na rin natin kung may silbi nga versus yung wifi or yung nakadata na sa phone, tapos versus hindi. So bago natin ito buksan, punta muna tayo dito. May dalawang klase pala to, dalawang kulay. May black. Oh, wala ngayon ko lang nakita. Pero di, ito yung nata yung likod. Pero may black. Sige, pupunta tayo dyan. Pero dito muna tayo. Wala. Yun na yung... Actually, yun na thumbnail natin. Yan, para mas maganda. O yan, thumbnail. Boom! Okay, so... ito. Wala, kable lang. Kable at saka hindi ko alam kung ano to. Ewan ko kung anong QR yan. May isa pang QR. Ito. Tapos, USB-C, USB-C. And then, ito na yung mismong unit. Kung mabigat, yes, parang halos, parang may bit-bit kang phone. Oh, okay. Ayun o, 5. Ay, wait. Blur ko na lang yung ibang part. Ayun o, and 5250. Okay, open natin. So, sa gilid, ito may... Kasi ito, mayroon ko siyang openan. Which is madaling buksan. Okay. So, SIM card. Ayun yung reset. Nano SIM na rin. So, testingin natin yan. Actually, may nano SIM tayo. Hindi to dito. Ito yung smart na nakalagay dun sa original sa phone ko. Pero nilipat ko kasi nagpalit tayo ng dito. Nung pumunta tayo. Kaya dito yung... Basta mahabang story. Yun na yung testingin natin. Pero lalagay muna natin sa phone para matesting natin isa-isa. Check natin kung English yung UI. Open natin. Press and hold. Ayaw. Walang battery. Press and hold. Ayan. Matagal mag-load. Maybe. Okay. Shit. Di Chinese nga pero kailangan natin to gamitan ng translate. Okay. So, set yung password. Feeling ko pwede muna natin i-set up and then bago, tapos tsaka nating anuhan. O, yan. Sige. Nandiyan naman yan. Isa-set up ko na lang tapos balikan ko kayo. Okay. So, na-set up ko na. From English, actually, yung factory default settings natin, pag inano mo naman, tag dito, pag sinet up mo yun, pwede mo siyang ayusin after nun, nandito sa loob, which is, ito, nakalagay ngayon is yung smart or yung TNT or TNT/smart. Na-try ko na rin yung dito. Mabilis na sagot, mas mabilis ng bahagya. So, kung nakukuha natin sa phone natin ng mga 80, nakukuha ko sa dito, pag nakakonect yung wifi over sa mga devices, roughly naglalaro ng 120, 110, 130, parang ganun. Pero again, depende yung sa signal. So, in short, mas mabilis siya. Tapos, eto, halos 2 hours ko siyang ginagamit. From 100%, nabawasan ng, yan, 3%. Tapos, papakita ko na rin sa inyo yung, eto, wait. Ito. Yung quick settings niya kasi, nandito, yan, sa Wi-Fi. Tapos, pag bumalik ka, oops. Tinatakpan ko na lang yung, yung password para mas madali. Ayan. Tapos, yung network, ayan, yung network. Uy. Oh, yung network. In-on ko na yung international roaming. Normally, hindi dapat syempre, pag ipapunta ka sa ibang bansa. Pero kasi, binili natin to para paggamit natin sa ibang bansa is nakaset up na. As yung options niya dyan, yan. Tapos, balik tayo. Punta tayo sa device. Yan, yung device, may option siya ng top speed, video, game. Pero, nag-stick na lang ako sa top speed. For whatever reason, wala lang. Feel ko lang kasi top speed yun yung magandang pangalan. Fast boot, sige, on ko na yan. Pero, tapos, English, ito yung papalitan mo kung English. Pag yan, babalik yan sa Chinese or kung ano man language yan.
And then power saving mode, in-off natin yan kasi gusto natin nakakonect tayo lagi. And yung brightness, actually ito hindi naman masyadong pansinin pag nakaka-setup na, okay na yan eh. Etong part na to, kailangan to, yung display timeout, sa akin nilagay ko ng 1 minute. Yung 30 seconds masyadong mabilis. 1 minute feeling ko sakto lang, 5 masyado na matagal. Again, preference na lang yun. Tapos yung sleep status, inano ko na yan, i-disable ko lang kasi wala lang. Pero eto, yung screen lock, eto naman yung pagka may ginagawa ka, ito, sorry pa. Screen lock, pag wala nakakonect, parang maalog talaga yung setup ko. Kailangan kong ayusin. Masyado nakadikit. Pag wala nakakonect na devices, wifi sa ano mo, sa dito sa unit is mag-off siya. And then restart, factory reset sa device. Yung sa message, makukuha mo yung mga text. So napakasilbi nito. Pwede ka rin mag-reply gamit to. Tapos yung update, yan, nag-try na tayo mag-update pero latest naman yan. Hindi nag-load. Pero latest software na yan. Loading pa rin. Hindi ko mababak. Wait. Pero yun, latest software na yan. Nag-check na rin ako nyan. Tapos and yung last is ayaw mag-connect. May ano pa to, may screen protector eh. Wala pa kasi akong tempered. Wala rin ako nakita pang may tempered na ganito. So kung pag tsaka ko na tatanggalin to. Pero yung case, bumili na ako ng case nito. So antay ko na lang yun kung kailan dumating. Ang tagal naman ito. Ayun, okay. Ayan, so automatic update, naka-on na yan. And then yung last na makikita natin is yung help. Yan, sa screen. Eto, hindi ko na masyadong pinakailaman. Pero, ayun yung mga basic functions. Ayan, ayun nga yung mga basic function kung hinahanap mo. Pero, syempre, kung gusto mo ng mas marami-rami, yan yung sa TNT. Connect tayo sa UI nya. Which is ito. Wait. Okay, so yan. Ito yung UI. Magkaiba yung password sa UI, yung pag nakakonect ka na sa Wi-Fi. Ito, pinalitan ko na rin. Pagka mako-connect mo, originally 192.168.0.1, pero pinalitan ko na, in-update ko kasi normally ang daming .0.1 para mas madali ko matandaan yan. Ito yung mga normal na makikita mo. May number ba yan? Wala. Okay. And then, ito yung medyo marami-rami ng makikita kang mapapalitan. Yan, yung AA mode, ito yung kanina. Tapos yung sa network, mobile network, acceleration, yan. Tapos yung sa Wi-Fi, dito ka na pwede magpalit, Wi-Fi settings. Yan, guest Wi-Fi. Medyo marami-rami na yan, devices. Dito ako nagpalit ng ayan, sa DHCP. Kung magpapalit kayo, .0.1 kasi yan, pinalitan ko lang yan, ginawa kong 2.7, again, para mas madali. Pwede nyo mag-stick kayo doon, wala namang problema, sa akin lang yun kasi para pag nag-access ako, halimbawa sa router ko sa bahay, iba yung IP, iba yung ganito, para alam ko kung saan ako, mas mabilis na kung nakita kung saan nakakonect. Kaya may VPN client na rin, hindi ko pa ito na-testing, pero baka na-testingin na natin yan. Tapos ito yung pinakahuli, yung SMS yan, pwede ka dyan mag-text. Pag may na-receive kang mga OTP yan, pwedeng gamitin yan. And then, yung security. Pero itong pinakahuli, yung system, dito ako nagpalit ng... Oops. Uy, may SMS. Wait, may na-receive daw ang SMS. Wala. Wala. Nag-ano lang siya, wrong send lang siya. Ito yung sinasabi ko, ayun, sa SIM management, magpapalit ka lang, device sleep. Ayan, sinet ko yung 1 hour. Ito yung pag 1 hour wala nakakonect na Wi-Fi, nabanggin ko na naman kanina. Tapos yung fast boot, in-off na natin yan. And then power save, in-off din natin yan. Kasi wala, ihina yung signal eh. So ito na yung testing natin. Palit-palit na lang natin. Kasi ang nakalagay ngayon dito is yung tawag dito, yung TNT. Yan, TNT rin yung nakalagay dito sa offline natin yung Wi-Fi, and then switch natin to, yan, sa TNT yan. Tapos
Yan, connect natin. So TNT, connect ko yun. Kasi i-connect natin yan sa Wi-Fi, naka-connect kay Mama Pegs. And then click natin. So magva-vary lang to kasi pag baka magkaiba yung server na pag-connectan. Check natin. Ayan, parehas, Parañaque City. Ayan, Parañaque City, ayun yung nakikita nyo, TNT. Medyo mas malabo lang ng onti dito. Pero ayan, naglalaro ng 60, 70, ito 90. Pero sa iPhone, pumapalo siya nung ng 130. Pero nung pumalo siya ng 130 sa iPhone, yung nilipat ko yung SIM card, binalik ko dun sa pumapalo siya ng 170 pag nilagay ko ulit dito. So mas mataas. Ay, nakita, parehas naman ng SIM card yan. Parehas din ng parehas ng SIM card, parehas ng plan. Hindi ko naman pwede syempre ipagpalit-palit, pero yan, makita nyo mas mabilis ng onte. So ganito talaga naglalaro yung sa dito. Ayun, pag nag-connect tayo, kita nyo. Connect tayo dito kay Mama Pegs. Ayan, connect natin. Ayun, Stephen Peggy mabilis dyan. Dito tayo kay Mama Peggy. So naka-connect na tayo kay Mama Peggy. Ayun yung original na data niya, diba? Lipat tayo. Connecting. So yun yung makukuha nating speed roughly kasi yun yung binabato niyang signal pag nagpalit siya ng network. Wait, kakapalit lang taas ng ping 100 something. Magal. Isa pa. Ayun, medyo nagfa-fluctuate yan kasi since kaka-connect lang natin, pero i-connect ulit natin. Ayun yung sinasabi ko. Kasi pag kaka-connect lang. Sige, antay muna natin mag-connect yan. Habang nagko-connect yan, pakita ko muna sa inyo to. Oops, ayan. Pag naka-connect tayo dyan, makakita nyo yan, Wi-Fi 7. Tayo ng future proofing. Ayun, nasa na yun? Ayun na, Wi-Fi 7. Ayun na, Wi-Fi 7. Yung sa bahay natin, Wi-Fi 6. Pero Wi-Fi 7 ayun, connected na. Kaya siya mabagal kasi kaka-connect lang. Yung frequency natin is 2.4 lang. Originally, dapat 5 GHz yan. And then yung link speed na sa 2.4. Since kaka-connect lang natin, medyo tayo natin ng konti. Mabagal pa eh. Kaka-connect lang. Wait. Isa pa. Connect lang natin ulit. Ayan. Medyo tumaas na. Naging 5 GHz na 1.2. Pero originally, nasa 2.4 something yan. Or mas mataas pa yata. Ayun. Tumaas na 1.4. So, mag-speed test na ulit tayo. Oops. Yeah. Close lang natin yan. Open. Ayaw mag-connect. Wala na yan. Wala na yata ako load. Kaya ako ginagawa kasi paubos na yung load ko kanina. Check ko lang yung load. Parang wala na akong load kanina eh. Meron pa ba? Shit, parang wala. 84 MB na lang. Ayun na, nag-load na. 84 MB na lang kasi. So, ang gamit nga natin is Magic Data. Pero bala ko palitan yan nga. From TNT, pupunta tayo ng Smart. Ewan ko kung mas mabilis. Or yung sa dito, meron silang promo rin yung dito. Which is, ito. Ayan. Hindi naglo-load eh. Pero yun yung part na yun. Medyo bumagal lang kasi nga siguro mabagal na yung data. Pero nakakailan testing naman ako. Sige, speed test ulit tayo nang nakakonek yung Hindi ko alam kung bakit bumagal. Pero kanina yung sa mga testing natin, umina na. Tapos kailangan na yata mag-load. Naubos yung data ko kaka-testing kasi nagta-texting ako ng kinunik ko yung laptop, tapos yung mga phones, ayaw na mag-connect, mahina na. Wala nang laman. So maglo-load lang ako. Pero yun nga, onti difference yun. Medyo bumagal na, kinain na yung load natin. Onti lang difference. Kung sulit ba, hindi ko pa masabi. Malalaman natin in the future. Pero ang pinakamalaking factor or pinakamalaking use nito para sa akin is, again, pwede mo siya i-share. Katulad ng ganyan. 2 phones, isa na lang SIM card kailangan mo. Magagamit ko na rin to sa kotse kasi yung sa kotse, yung sa Android wireless or sa wireless audio, pwede na ako mag-play doon ng hindi na kailangan naka-tether, hindi na kailangan AirPlay, nagfe-fail na, paubos na yung load ko. Tapos kung ilan clients, 64 clients to,
ang balak ko originally na, or balak kong original na setup is ito, yan, papunta dun sa ano natin, sa Beryl, yun sa hotspot natin. Pero feeling ko dahil mas malakas to, naka Wi-Fi 7 na to, baka ito na lang. Depende kung kailangan. Baka mag-upgrade din ako, baka umako ng Slate 7 yung sa J-Linet. Pero feeling ko okay na to, pang Wi-Fi lang. So, yan, malalaman natin yun few months, few weeks. Kasi may kumakalabog sa may kumakalabog sa taas. Okay, so malalaman natin in a few weeks. Pero ayan, yun yung UI, ang ganda ng UI. Medyo lag ng onte pero still okay na rin. Kasi mas magandang control naman sa yung sa web UI niya, ayun, top speed mode. Sa sobrang top speed, kinakain na yung data natin. O sige na, dahil dyan, dito na natin tatapusin. Ayun nga yung ZTE 6 U60 Pro. Kung mas okay to, feeling ko, kasi may advanced chip na siya. Ang pinaka naging selling point niya nga sa akin is Wi-Fi 7, 64 clients maximum. Pero again, nababypass naman yun since magko-connect naman tayo. Tsaka sobrang dami na nun. Kung portable na hotspot, sobrang dami na nun. So, sobrang overkill na yun. And at the same time, 5G-A na siya. Kung may difference man sa 5G lang. Dito sa Pilipinas, feeling ko hindi ramdam. Baka sa ibang bansa, mas advanced yung teknolohiya nila doon. Pero yun, ayun na yung yun na yung pinaka mabilis nun. So, balitaan ko kayo sa mga susunod na gamit natin ito. Sige na, bye bye guys. Babu.